Bagong lahat, luma muna. Si Giannis yung tinawag na modern day Shaq kasi yung scoring niya halos sa loob ng paint nang gagaling. Physically dominant din si Giannis katulad ni O'Neal. Aprobado din ni Shaq na si Giannis yung maikukumpara sa kanya na mas binigay niya yung nickname na Superman kay Giannis kumpara sa ibang big man. Iisa lang naman ang reason doon ni Shaq, ayaw niya sa mga big man na umaasa sa jump shot at 3-point shot. Si Giannis marami rin namang attempts pero loaded yung points niya galing sa paint. Ang mapapansin naman kay Giannis mula noong 2016 until 2022, halos unstoppable siya kapag nakuha na niya yung first step tapos ididiretso niya. Tatlo din kasi ang paa ni Giannis kaya mula midcourt hanggang rim ilang hakbang lang sa kanya. Isa din siya sa pinakamabilis na big man. Ilang taon na rin na si Giannis ang number 1 sa points in the paint. Ngayong season, nasa almost 12 points per game siya sa loob ng paint. Tabla sila ni Anthony Davis. Mas versatile si Giannis kumpara kay Shaq na full power yung ginagamit. Na kapag binangga, talagang giba. Nagkakaroon din dati ng comparison si Giannis at si Anthony Davis pero mas dominante talaga si Giannis. Si Nikola Jokic naman, multi-dimensional player. Ibang dimension na yung laro kanya. Masyado na siyang malakas sa mundo ng mga tao. Parang kailangan na ni Jokic na pumunta sa mundo ng mga halimaw. Bukod pa kay Shaq, mayroon pang ibang mga best big man sa history na kinokopya din ng ibang mga player ngayon yung skills. Yung fundamental ni Tim Duncan, yung fadeaway shot naman ni Dirk na mukhang nahanapan na rin ng defense. Ang mapapansin kay Giannis ngayon, mas tumitira na siya sa mid-range at sa perimeter. Yung mid-range kasi sa pagitan ng 3-point line at sa may paint. Basta ang bilang ko doon hanggat wala doon sa may arko sa ilalim ng ring. Sa last 2024 season, 33% sa mid-range si Giannis. 2023 nasa 30%. Nang 2022 naman, medyo mataas to, 38% si Giannis sa mid-range. Pagpasok naman ng 2025 season, 45% si Giannis. May total agad siya doon na 148 points out of 950 points sa loob lang ng 30 games. Last season, 144 points out of 2,222 points si Giannis sa mid-range sa loob naman ng 73 games. Common naman sa mga tumatandang player na nag-iiba sila ng style o nagdadagdag ng arsenal. 30 years old na rin si Giannis sa NBA ngayon, papalapit na rin siya sa retirement. Sa ganung edad kasi, medyo tumatanda na yon dahil ang average na edad ng NBA player 26 years old. Nasa 3 to 4 years prime yung natitira kay Giannis. Depende kung magkakaroon siya ng malalang injury. Pero ngayon kasi nagkakaroon na siya. So hindi niya makokopya si Dirk or kaya si Tim Duncan. Pero meron siyang isang legend na makokopya, si Kevin Garnett. Si Giannis nasa 12 season na sa kanyang NBA career. Yung mga nabanggit kong legend kanina umabot ng 18 years hanggang 20 years pa, mahigit. Si Kevin Garnett yung isa sa mga player na sabi nga sa mga forum kung nauso nung prime niya yung step back, baka nasa top 10 pa rin siya hanggang ngayon ng all-time pagdating sa points. Parang nung time ni Kevin Garnett ang nauso noon step forward. Meron siyang total na 174 out of 632 3-point shot, 27%. Ang pinakamataas niya na attempts or volume mula 2000 hanggang 2004. At least 30% pa siya doon. Sa loob din ng 5 season, meron agad siya nung 117 3-point shot. At bibihira pa noon ang mga big man sa beyond the arc. Kaya ako naman nabanggit na step forward kapag tiningnan yung shot chart ni Kevin Garnett, halos isa or dalawang hakbang na lang mula sa 3-point area yung mga attempts niya. Kaya nga sabi sa mga forum, kung si Kevin Garnett nung prime niya humakbang lang ng isa paatras, baka naipasok niya pa sa 3-point area at plus 1 point agad siya doon para masama sa at least 30 points. Kaya nga sabi sa mga forum, kung nung prime ni Kevin Garnett humakbang lang siya ng isa paatras, baka naitira niya sa 3-point area at plus 1 agad siya. Baka umabot pa siya ng 30,000 points. Ang original na next Kevin Garnett na binibuild dati si Thon Maker na wala sa NBA, mas nakilala pa siyang nandaya ng edad at sa brawl sa gilas. Si Kevin Garnett din yung isa sa big man na best shooter sa mid-range lalo na nung prime niya. Kaya tumagal din si KG ng mahigit nasa 20 years.
Ngayon naman si Giannis ang gumagamit ng mid-range or mostly ginagamit niya ngayon. Kalakasan pa rin naman ni Giannis sa loob ng paint, pero dati ang sinusubukan talaga ni Giannis mula 2019 hanggang 2022, 3-point shooting. Hindi talaga umangat, naging pababa pa. Sa 30 games ni Giannis ngayong season, meron lamang siyang 22 attempts, 4 out of 22. Pero ngayong season pa lang sa loob ng 30 games, 211 attempts na siya sa mid-range sa total attempts ni Giannis ngayong season na 1,051. Base sa attempts ni Giannis, mukhang sinusukuan na niya yung 3-point shot. Pero sa jump shot naman sa mid-range yung nagiging effective. Dati si Brook Lopez yung bumuhay ng karir niya, 3-point shot. Kay Giannis naman yung magpapatagal sa kanya, mid-range shot.